Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 6, talata 1 hanggang 10. Si Gideon. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midyanita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midyanita, Amalekita, at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang, kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami, at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midyanita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito: Inilabas ko kayo sa Ehipto. Iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreo sa lupaing inyong tinitirahan ngayon, ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Amen. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 6, versikulo 11 hanggang 20. Dumating sa Ofra ang hangel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abizer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo si Yahweh, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin? Kung sumasa amin si Yahweh, bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin? Kami pinabayaan na ni Yahweh. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan, ang pinakamaliit na lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gideon, "Kung ako Yahweh ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog." "Hihintayin kita," sagot ni Yahweh. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw." Gayon nga ang ginawa ni Gideon.
Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Hukom, Kabanata 6, versikulo 21 hanggang 30, at ang sabi, ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na ang anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoon Yahweh, tulungan mo po ako, harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh, at tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroroon pa sa Ofra ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. Sinira ni Gideon ang altar ni Baal. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang rebulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Iaalay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Kaya't sinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa niya ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasok na ang altar ni Baal at putol-putol na ang rebulto ni Asherah na ipinanggatong sa pangalawang toro na sinusunog sa altar na itinayo roon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawa nito? Nagsiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Joas ang may kagagawa niyon. Sinabi ng mga taong bayan kay Joas, ilabas mo rito ang anak mo at papatayin namin. Giniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang rebulto ni Asherah sa tabi ng altar. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 6, verse 31 to 40. At sinabi ni Joas sa lahat na nakatayong laban sa kaniya, ipagsanggalang ba ninyo si Baal o ililigtas ba ninyo siya? Yaong magsanggalang sa kanya ay papatayin, samantalang umaga pa, kung siya'y Diyos ay magsanggalang siya sa kanilang sarili, sapagkat may nagwasak na kanyang dambana. Kaya't ng araw na yaon ay tinawag siyang Jerubbaal, na sinasabi, magsanggalang si Baal laban sa kanya sapagkat iniwasak niya ang kanyang dambana. Ngayon, nang magkagayoy lahat ng mga Madyanata at mga Amalaseta at mga anak sa silanganan ay nagpulong at sila'y nagtuloy at tumantong sa libis ng Jezreel. Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Gideon at tumihip siya ng isang palakak at ang mga Abizereta ay nagkakapisan sa kanya. At nagsugo ng mga sugo si buong Manases at sila naman ay nagpisin sa kanyang at siya nagsugo ng mga sugo sa Aser at sa Zabulon at sa Naphtali at siya umahong sumalubong sa kanila. At sinabi ni Gideon sa Diyos, kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita, narito aking lalagay ang isang balat sa lana sa giikan kung doon lamang sa balat ang hamog at maging tuyo ang buong lupa, ay malalaman ko nga ang iyong liligtas ang Israel sa pamagitan ng aking kamay gaya ng iyong sinalita. At nagkagayon sapagkat siya'y bumangong maaga ng kinaumagahan at tinigpit ang buong balat at pinigay ang hamog sa balat na isang tasang malaki ng tubig. At sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag magalab ang iyong galit laban sa akin at magkasalita na lamang ako ng minsan pa. Isinasamo ko sa iyo na ipasubok mo pa sa akin minsan sa pamagitan ng balat
tuyuin mo ngayon ang balat lamang at sa buong lupa ay magkaroon ng hamog. At ginawang gayon ng Diyos ng gabing yaon sapagkat natuyo ang balat lamang at nagkaroon ng hamog sa buong lupa. This is the word of God.